Eto na ang full chapter para sa chapter 1139 ng One Piece. Ano kaya ang mga mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter dito sa pagpapatuloy ng pag-e-explore nila Luffy sa Aurus Castle. Sabi nga ni Zoro na ang tagal na daw nilang naghahanap doon sa castle para lang sa susi na yon. Magdidilim na nga daw. Sabi naman ni Road na kahit nga daw yung mga gwardya, di alam kung nasan yung susi na yon. Isa lang daw ang naiisip ni Road kung sino talaga ang nakakaalam ng susi. Ito nga daw ay si Elder Harul o yung ibang matatandang giant daw. Sabi naman ni Luffy na yung matandang may espada daw sa ulo, ituturo daw kaya nun yung susi sa kanila. Sabi naman ni Road na syempre naman daw hindi. Napakalaking kasalanan nga daw nun kapag nakawala si Loki. Sabi naman ni Zoro na hindi pa nga daw sila nagdedesisyon kung papakawalan o hindi si Loki. Sabi naman ni Luffy na talaga daw hindi papayag itong si Zoro. Si Nami naman may biglang nakita at pinapatingin doon sila Luffy. Sabi nga ni Road na red carpet daw yon. Mukhang ito nga daw yung natira sa castle at patungo yun sa throne room. Magpapaalam pa sana si Road kaso natulala na lang siya doon sa loob ng throne room. Sabi naman ni Luffy na yung nangyaring labanan daw ay kitang kita sa mga pader ng lugar na yon. Yung ceiling nga daw ay sirang-sira. Sabi naman ni Road na ito daw pala ang throne room at ano daw yung marka na nasa lapag. Sabi naman nila Zoro na anong marka? Biglang ang inangat ni Road yung tatlo at pinakita yung magic circle. Sabi nga ni Luffy na oo nga daw no. Sabi naman ni Nami na parang magic circle daw yon na nakikita niya sa mga libro. Tiningnan ngang mabuti ng mga bida natin kung ano talaga yon. Sabi nga ni Nami na katulad daw yan nung mga ginagawa sa ritual ng ibang mga bansa para magpalabas daw ng mga demonyo. Natakot naman dito si Road at nasabi na talaga daw ba na may lumalabas doon. Sabi naman ni Nami na di daw siya sigurado. Sabi naman ni Road na bakit daw nagkaroon ng ganon sa throne room. Nakakatakot naman daw yon. Si Luffy naman napaisip at nasabi na parang nakakita na daw siya ng ganon. Neto lang. Mukhang yung iniisip nga ni Luffy dito ay yung ginawa ni Saturn at ng mga Gorosei. Habang napapaisip nga ang mga bida natin ay may biglang tumawag kay Luffy. Nagtaka nga dito si Luffy kung sino yon. Si Road naman natakot at nasabi na baka daw yon yung mga demonyo. Sabi naman ni Nami na syempre daw hindi. Loko daw si Road. Sabi naman ni Road na di kaya mga ligaw na kaluluwa yon. Natatakot na nga si Road dito at pinapakalma na lang nila Nami. Biglang nagsalita ulit yung kung sino at sabi pa nito na ang tagal na nga daw nitong gustong makita si Luffy. Pinapalabas nga nila Luffy kung sino yung nagsasalita. Si Road naman di na malaman kung ano ang gagawin. Baka daw kasi yon yung demonyo dahil may sumpa daw yung castle. Umalis na daw sila doon bago pa sila masaniba nung nilalang. At ayun, tumakbo na nga si Road. Kaso sumigaw nga yung kung sino na yun na teka lang daw. At may biglang naghagis nung malaking palakol. Kaya ayun, nabitawan nga ni Road yung mga bida natin sa sobrang gulat. Hindi naman napano si Nami dahil sinalo naman siya ni Zoro. Galit na galit nga si Nami kay Road. Pero si Road nagsorry naman. Lap trip talaga. Si Luffy naman ay napansin na nga na may parang tao doon sa gilid ng upuan ng hari. At ito na, pinakilala na itong matandang lalaki na may salamin. Mahaba ang buhok nito at nakabraid ang balbas. At ito nga yung sinasabing kasama ni Crocus na umiinom nun. Pinakilala itong si Yarsan. Pero kilala na natin kung sino to. Di natin patatagalin. Dahil ito nga si Scapper Gaban. Nang makita nila itong si Scapper ay nagulat si Road na bakit daw andun si Yarsan niya. Ito nga yung name ni Scapper sa Elbap. Sabi nga dito ni Scapper na meron daw siyang naramdaman na kakaibang haki na nagmula doon sa castle. Pero nung pumunta nga daw ito ay sila Luffy yung nakita niya. Sabi pa ni Scapper na ang dami nga daw niyang nabalitaan kay Luffy. Ito nga daw ang tumalo kay Kaido. Napakatagal na nga daw nung huling punta niya sa Wano. Mukhang makakabisita na nga daw siya ulit doon. Nagtaka naman si Luffy bakit Yarshi ang tawag ni Road doon sa matanda. Sabi nga ni Road na sa Elbap daw ang tawag nga daw doon sa matanda na yon ay Yarsan. Di ba daw nakapunta na sila doon sa school at nakilala nila yung babaeng giant na si Ripley. Etong Yarsan daw ang asawa nun. Sabi naman ni Luffy na ito daw pala yung tatay nung napakalaking bata. Sabi naman ni Scapper na yung malaking bata daw, oo, siya daw yung tatay nun. Nakilala na daw pala ng mga bida natin yung pamilya ni Scapper. Namana nga daw nitong si Colon, yung dugo ng mga giant. Kahit nga daw baby pa yun ay ang hirap nga daw buhatin. Si Colon daw ay 20 na at si Ripley ay 80. Siguro si Scapper ay nasa 70s na dahil hindi naman siya nalalayo sa edad ni Rayleigh at sabi nga ni Ripley na medyo mas bata sa kanya itong si Scapper. Sabi pa ni Scapper na hindi nga daw okay ang magkaroon ng asawa na giant dahil siya nga lang daw ang tumatanda sa kanila. Pabiro pa nito. Sabi naman ni Nami na oo nga daw. At nakaagulat din daw na nagkaroon ito ng ganong anak. Biglang ang bumaba si Scapper at pumunta doon kay Luffy. Sabi naman nito na malaya naman daw magmahal at sa history ay napakarami daw ang mixed races. Ang mga Buccaneers, Dosondadas, Longlimb at Wutans, itong mga hybrid na mga lahi ay nahirapan na mabuhay sa mga dumaang panahon. Pero sa bawat era nga daw na dumaan ay nakayanan naman ng mga
ito na maka-adapt. Sabi naman ni Zoro na mukhang maraming alam itong matandang si Scapper. Sino daw ba to? Sabi naman ni Scapper na siya nga daw ang misyonaryo ng pagmamahal. Natawa naman si Luffy na mukhang alam na daw nila kung anong itsura ni Sanji kapag tumanda. Lap trip. Pagkatapos noon, harap-harapang sinabi ni Luffy kay Scapper na hinahanap nga niya yung susi para kay Loki. Sabi naman ni Road na wag nga daw basta-basta sinasabi ni Luffy yung ganon. Malamang di daw alam ni Yarsan yon. Si Luffy naman sinabi agad na kalimutan na daw ni Scapper. Sabi naman ni Scapper na si Loki daw ba? Mukhang masaya daw yon. Gusto nga daw nito lagi na sumali kapag may kaguluhan. Nasanhi ng ibang tao. Sabi naman ni Nami na ang pangit naman daw nung gusto ni Scapper. Dapat daw di yun sinasabi sa ibang tao. Sabi naman ni Scapper kay Nami na binibini ang mga sikreto ay dapat pinagkakalat. Lap trip tong mga to. Sabi pa ni Scapper kay Luffy na alam daw ba nito kung anong klaseng nilalang si Loki? Paano kung may balak tong masama? Ano daw ang gagawin nito? Bigla naman sumagot si Luffy na syempre daw bubugbugin niya daw muna at ikukulong niya ulit. Sabi pa ni Scapper na dati nga daw itong si Loki ay nahuli nitong nagngangalang red-haired Shanks. Pero bago daw yun ay walang ni isa ang nakapigil kay Loki. Ano daw kayang kapangyarihan ng hawak ni Loki? Kung may mangyayari daw na di inaasahan, gaano daw kaya kalala ang mangyayari? Kaso hindi na nga nakinig sila Luffy at tumalikod na para nga maghanap sa castle. Kaya tinawag ulit sila nitong si Scapper. Pero hindi na nga pinansin ito ni Luffy at sinabi na maghanap na nga daw sila para dun sa susi. Napakadami daw daldal nung matanda na yun. Sabi naman ni Zoro na aksaya daw sa oras. Sabi naman ni Nami na binibigyan na nga daw sila ng babala. Ayaw pa makinig nila Luffy. Nagsorry naman si Road kay Scapper para dun kay Luffy. Kaso itong si Scapper natulala at naalala nga itong dalawa niyang tropa na si Rayleigh at si Roger. Bigla nga nag-flashback dahil kagaya nga ni Luffy si Roger na wala ngang pakialam sa mga banta-banta na yun. At itong si Scapper pala ang laging nagsasabi kay Roger kung may panganib ba doon sa lugar. Bigla naman tinawag ni Scapper si Road at sinabi na itulak daw nito yung upuan ng hari. Nagtaka naman doon si Road. Bigla naman nalipat ang scene at napunta ulit sa party. Nagkwekwentuhan nga dito ang mga bida natin at mga giants. Matagal na panahon na daw ay itong tao na to parte daw ng crew ni Roger. Maliban nga daw kay Roger ay may dalawa pa itong kasama na sobrang lakas na pirata. Sabi naman ni Usopp na talaga daw ba? Meron pang isa maliban kay Rayleigh. Sabi naman ni Oimo na tama daw. Panahon daw ito nung nagpapagaling si Roger sa Elbap. Dati nga daw si Roger at itong tao na to ay nanatili nun sa taas ng bundok. Kaso nga lang bigla na lang daw nasugod yung ospital doon ng napakaraming mga pirata na kalaban pala nila Roger. Nang malaman nila Roger yon, yung sinasabi nilang tao na yon ay lumabas nga daw sa ospital na ang dala lang ay 2 axe at pinatay nga daw nito ang daang-daang mga pirata na nanggugulo doon. Nagulat nga si Usopp dito na mag-isa lang daw at 2 axe lang ang gamit. Sabi pa ni Oimo ay hindi lang daw yon. Yung iniwan ng tao na yon doon sa bundok ay napakalawak na pagkasira. Sabi pa ng iba na wala nga daw natirang ni isang puno doon. Gulat na gulat nga doon si Usopp. Sabi pa ni Oimo ay dahil doon sa legend ng tao na yon ay tinawag yon na The Mountain Eater. Sabi naman ni Jinbei na mukhang kilalang kwento daw yon. Sabi ulit ni Oimo na itong tao na to ay kilala sa tawag na Left Man of the Pirate King at kasama nga daw lagi nito yung first mate na si Silver Rayleigh. Kakasabi nga lang daw ni Oimo na yung tao na yun ay nakatira sa Elbap 20 years na. Kaya gulat na gulat ang mga bida natin at sabi pa ni Oimo na itong tao na to ay pumapantay sa kasikatan nila Roger at ni Rayleigh. Ang left hand of the Pirate King na si Scapper Gaban. Lipat ulit tayo sa castle. Tuwang-tuwa nga ang mga bida natin dahil pupunta nga sila doon sa secret chamber. Sabi nga ni Road na paano daw nalaman ni Yarsan yon. Sabi naman ni Scapper na mahilig daw kasi siyang maglibot. At ito na nga, narating na nila yung sikretong lugar sa castle. Tuwang-tuwa nga si Nami dahil syempre treasure room yun. Kaso nung lumapit sila ay nakita nila na wala ng laman yung mga box. Sabi naman ni Scapper na dati daw kasi talagang taguan ang mga kayamanan yon. Nagalit naman si Nami kasi nga walang laman. Sabi naman ni Scapper na wag daw magalit si Nami. Isa nga daw yung abandonadong castle. Syempre pag ganun daw maraming magnanakaw ang papasok para kuhanin yung mga kayamanan. Pero tingnan daw nila yung nasa gitna na yon. At ito na pala yung susi para kay Loki. At tumalon nga doon itong si Scapper sa harap nung susing malaki. Yun daw yung hindi tatangkaing kuhanin ng mga magnanakaw. Tuwang-tuwa naman si Luffy dahil nakita na daw nila. Sabi pa ni Scapper na kaya daw hindi pinagbalakan ng mga masasamang loob yun ay hindi din nila gustong makawala itong si Loki. At tinanong nga ni Scapper si Luffy kung gusto daw nitong kuhanin yung susi. Kung gusto daw nitong makuha talaga yon ay talunin daw muna ni Luffy itong si Scapper. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ang nakita natin. At eto na, nagpakita na ang isa sa mga monster trio ng Roger Pirates
na si Scapper Gaban. At nalaman pa natin na malakas nga itong si Scapper at kasing sikat pa nila Roger at Rayleigh. Magkakasubukan din sa laban sila Luffy at si Scapper. Sino kaya ang mananalo? Alamin natin yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!